Hapon nangyayain ng ginang si Amor na tumungo ng mall upang mag-grocery. Di naman nagdalawang isip si Amor na sumama dahil alam niyang ligtas siya dahil may mga kasamang butler ang mga ito. Isang oras naglibot sa buong groceries department, walang kapaguran. Sinadya ni Celestine dalhin si Amor dahil pansin niya nawawala na ang mga ngiti ng dalaga sa kanyang labi. Kaya ang solusyon nito, libangin ang dalaga, ibigay ang makakaya nito. Halika rito, may papakita ako sa'yo. Hinila ni Celeste si Amor patungo sa isang brand shop ng mga damit. Nakangiti ang ginang ng unang beses niyang dinala si Amor sa sarili nitong store sa mall. Ngunit walang ideya si Amor. Ang gaganda ng mga damit dito. Wika ni Amor sabay tingin sa presyo ng bawat isang damit na nakadisplay. Napatikom na mabig ang dalaga at saka humakbang paatras. Hindi kinaya ang presyo ng isang damit. Tita Celeste, ang mahal po dito, pabulong niyang sabi. Napangiti ang ginang. Choose 5, it's okay. Wag na po ang mahal katumbas ng isang bahay ang presyo. Mas lalong natawa ang ginang sa reaksyon ng dalaga. Dahil ayaw hawakan ni Amor ang mga damit, kumusa sa Celeste na kumuha ng mga damit na nakadisplay doon. This one, cute, bagay sa'yo. Also, those dresses na nasa mannequin, please, para sa kanya. Thank you. At saka, iyon at iyon, black one. Diretso sa counter, maraming salamat. Tita, bakit ang dami? Tita, wag na po. It's okay. Have you seen the name of this store? Umiling si Amor. Maya-maya, ginala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng lugar. Nanlalaki ang mata niya at mabasa ang pangalan ng store, New Era. New Era? Sa inyo po ang store na to? Mahinang natawa ang ginang at saka hinila si Amor patungong counter. Napangiti ang kahera nang lumapit sa Celeste doon. Good afternoon, Madam Era. Bati ng kahera. Magiliw nang umiti ang ginang sa babae at saka inabot ang golden card nito. Here's my card. Maraming salamat sa hardworking ninyo. I ask one butler, hatidan kayo ng merienda ninyo. Have a good day, everyone. Hindi matapobre ang edad ni Lucas dahil naranasan na rin niya kung paano maging duka at kumita ng pera sa isang araw, hindi biro. Lumabas sila makalipas ang kalahating oras na paglilibot sa store na yon. Saka lang din nalaman ni Amor na ang mall na yon ay pagmamayari din ng ginang. Mas lalong namangha ang dalaga. Bandang 7:00 ng gabi nang mapagdesisyonan ang umuwi. Kitatapos lang din nilang kumain sa isang pasta resto sa loob ng mall. Masaya, hindi ba? Maraming salamat po, Tita Celeste. Walang anuman, basta ang sinasabi ko sa'yo, huwag mo masyadong isipin yung mga bagay na makapagpapapagod sa'yo. Pauwi na sila. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa sa loob ng sasakyan nang biglang may humarang na itim na sasakyan sa harapan nila. Nagtataka si Celeste bakit tuminto ang sinasakyan kotse. Anong nangyayari, Leo? Ma'am, may sasakyan po kasing humarang? Ha? Sasakyan? Sinilip na Celeste. Nanlaki ang mga mata nang lumabas ang tatlong lalaki sa itim na kotse at lumapit sa kanila. Ma'am Celeste, yuko po kayo. Utos ni Leo at may tinawagan. Mabilis pinaatras ni Leo ang sasakyan at umikot pabalik sa dinaanan nila kanina. Ang isang kotseng nakabuntot kanina sa kanila nasa likuran na ulit ng kotseng sinasakyan ni na Celeste at Amor. Fita, bakit po napag-utusan niyo ni Joseph? Kinakabahang wika ni Amor sa ginang. Huwag kang mag-alala, Iha. Makakauwi tayo ng ligtas sa bahay. Bulletproof ang sasakyan nito kaya wala kang dapat alalahanin. Sinigurado ng ginang sa dalaga ang mga binitawang mga salitang iyon sa kanya. Mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan. Panay din ang silip ng driver sa side mirror ng sasakyan kung nakasunod pa rin ang mga ito. Ma'am Celeste, paumanhin pero kailangan niyo pong kumapit ng mabuti. Gawin mo ang lahat, Leo. Huwag kayong hihinto hanggat hindi tayo makauwi ng mansyon. Masusunod po, ma'am. Mahigpit na hinawakan ni Celeste ang kamay ni Amor. Kitang-kita sa mukha ng dalaga ang takot dahil ang iniisip nito baka madamay ang ina ni Lucas dahil sa katarantaduhan na ginagawa ni Joseph sa kanya. Ma'am? Amor! Oh God! Patakbong lumapit si Lucas sa kanyang ina at sa babaeng mahal nito. Walang sabing niyapos niya ang dalawa dahil sa labis-labis na pag-aalala sa kanila dahil sa ginawa na namang pananakot ni Joseph sa kanila. Kaagad humiwalay ang binata sa dalawa at siniyasat ang mga ito mula ulo hanggang paa. We are okay, son. We're okay. Hindi kami nasaktan o nasugatan. Maraming salamat kina Leo, Alan at Bill. This is too much. Bulyaw ni Lucas at naglakad palabas ng mansyon nila. Maya-maya ay dumating ang amang si Alfredo at nakababatang kapatid na si Tyrone.
Hinarangan ng dalawa si Lucas at pinabalik sa loob. "What are you doing, Locke?" Angin lang ama. "Dad, hindi pwedeng kakalma na lang tayo dito at wala na naman gagawin. This is too much." Bulyaw ni Lucas at palakad pabalik ang ginagawa. "Hayaan natin ang batas ang gagawa nun," wika ng ama. "Batas? Fine. Bayaan kong batas ang gagawa ng hadol sa kanya, pero hindi pwedeng mananatili akong nasa loob lang ng bahay." "Bro, calm down. Alam ko ang pinupunto mo." Saad naman ni Tyron. "I will help you." Tsaka binalingan ang ama at nagkibit ng balikat. Katulad ng mga nakaraan, parang walang may nangyaring insidente. Hating gabi nang di na naman mapakali si Lucas dahil sa nangyari. Napakayom ang mga kamao habang tinitingnan ang kuha ng dashcam sa sasakyan ng inang si Celeste. Kumalma si Lucas, naupo sa mahabang sofa at tumungo habang matayog na nag-iisip. Maya-maya may kumatok sa labas ng kwarto ni Lucas. Hinayaan niyang makapasok kung sino man yon. Nang makita kung sino, hindi pinahalata ni Lucas ang galit. Lumapit si Amor sa kanya, kinabig ang balikat nito. "I'm sorry." Mahinang saad ng dalaga sa kanya. Umangat ang mukha ni Lucas at tipid ng umiti. Hinaplos ng binata ang pisngi ni Amor at saka umiling. "Don't apologize. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Wala kang kasalanan at hindi mo kasalanan. Ako ang kailangan ni Joseph, Lucas. Alam ko. Kaya nga hindi ko hahayaan na makuha ka niya sa akin dahil alam ko na hindi magiging maganda ang buhay mo kapag mangyaring makuha ka niya sa akin." "Lucas," pabulong na sambit ni Amor sa pangalan ng binata at saka niyakap niya ito. Gumanti ng yakap ang binata. Maya-maya mag-ang hinalikan ni Lucas si Amor sa labi na ginantihan din ng dalaga. Hinapit ni Lucas ang bewang ni Amor at bigla niya na lang itong binuhat na parang papel. Naupo na kaagad si Amor sa mga hita ni Lucas, ang magaang na mga halik na palitan ng mainit at pananabik na halik. Sinablay ni Amor ang mga braso sa magkabilang balikat ni Lucas, tsaka dumikit ang katawan ni Amor sa katawan ni Lucas. Di na rin namalay ng dalawa na kumukusa na pala ang kamay sa pagtanggal ng mga saplot sa katawan, hanggang sa nakita na lang ang kanilang mga sarili na nakasampa na sa kama. Saglit ay huminto si Lucas. Tumingin sa mga mata ng dalaga, nagtatanong, "I want." Saad ni Amor at hindi na nagpaligoy-ligoy si Lucas. Nahiga ang binata sa kama nito habang si Amor nasa itaas na ng katawan niya. Habang nakasampa ang katawan ni Lucas sa itaas ng likuran ni Amor, dahan-dahan niyang nilabas ang matigas na parte nitong hindi pa rin natutulog. Umalis ang binata sa likuran, lumipat sa tabi ng dalaga at saka niyakap niya to at hinalikan sa labi at noo. Nakapikit ang dalaga. Di rin nagtagal nakatulog ito na nakayakap kay Lucas. Habang mahimbing na natutulog ang dalaga, hindi maiwasan ni Lucas na titigan ng matagal si Amor. Hinaplos ang pisngi at walang sawang halik sa labi. Makalipas ang 1 oras, bumangon si Lucas at dumulog ng banyo upang makapag-shower. Nang matapos, kaagad tong lumabas at nagpalit ng damit. Hindi pambahay, hindi rin pagtulog. Aalis ang binata at yun lang ang oras na pwede siyang makalabas dahil sa himbing ng tulog ni Amor. Dumulog ulit siya sa kama upang halikan sa noo si Amor. "I love you, more." Aniya at lumabas ng kwarto pagkatapos. Madaling araw, 3:00 nang umalis ng mansyon si Lucas. Dumulog siya ng garahe upang kunin ang Ducati big bike at hinila papalabas. Nakasuot ng helmet at leather jacket ang binata dahil medyo malamig pa sa mga oras na yon. Bandang nasa 100 metro na ang layo niya sa mansyon nila. Doon niya binuhay ang motor at mabilis na tong pinatakbo hanggang nakaabot to sa lugar na gustong puntahan. Malayo pa siya sa bahay na yon. Tahimik niyang nilakad ang suulit na lugar. Kakahuyan at ang itsura ng bahay luma na rin, ngunit alam mong may nakatira dahil bukas sa mga ilaw doon. Diretsong lakad hanggang sa makapasok siya sa mataas na gate. Sa bukana pa lamang, sinalubong na siya ng lalaking nakasuot ng puting laboratory gown. At may guwante sa mga kamay. May hawak na martilyo sa kaliwa at baston naman sa kanan. Nakangiti na animoy alam na may bisitang darating. "Kita mo naman, ang lakas ng loob mong sugurin ako sa aking teritoryo. Ngunit dahil bisita kita, dapat lang nabigyan kita ng magandang pamungad na bati. Halika, Attorney Montenegro, pumasok ka sa malapalasyo kong pamamahay." Naunang naglakad si Joseph, ngunit maya-maya huminto din to at pinalingan ulit si Lucas, nakangiti.
Mahigpit ang pagkakahawak sa martilyo habang tumatabingi ang ulo. Maya-maya sumeryosong mukha ni Joseph at walang sabing ang hawak na martilyo nito ay inihagis niya kay Lucas. Dahil alerto ang binata, nilagyan niya ito, ngunit hindi niya nailagan ang kasunod na pagsugod ni Joseph sa kanya. Malakas na tadyak sa tagiliran ang natanggap ni Lucas, dahilan dahil mahiga ito sa lupa. Mabilis bumangon si Lucas at sinalubong ang kasunod na atake ni Joseph sa kanya. Biglang humalakak ang lalaki na animoy nababaliw dahil nakita niyang may tumalsik na dugo mula sa kilay ni Lucas. Natamaan ng baston na matulis sa dulo. Tahimik si Lucas, inaaral ang kasunod na atake ni Joseph sa kanya. "Why are you doing this, Alvarez?" "Because I want to avenge my parents." "Avenge? Alam mo wala kang alam. Hindi mo lamang-laman lahat. Bakit ba nakikialam ka, Montenegro? At bakit hindi? Gaganti ka tas gagantihan mong tao walang kalaban-laban na si Amor? Dahil yan ang totoo. Bakit gigil na gigil akong kunin siya? Bakit ayaw kong tumigil o tantanan siya dahil siya mismong pumatay sa ina ko? Amor is someone or something that seems to be good but is actually not good at all. Kilala mo lang pero hindi ang buong pagkatao niya. Attorney Montenegro, she is a wolf in deep sheep's clothing. Hindi maalis-alis ang mga ngiting kanina pa nakaguhit sa mga pisngi ni Joseph. Mas lalong nairita si Lucas at higit sa lahat nagkaroon ng kuryosidad sa totoong pagkatao ni Amor. Sa loob ng 8 taon na hindi niya nakasama ang dalaga, hindi niya nakilala ng lubusan ng pagkatao nito dahil ngayon lang na ulit nakasama si Amor. "Have a seat, Attorney Montenegro. Black coffee or tea?" Ginala ni Lucas ang kanyang paningin nang makapasok siya sa loob ng pamamahay. Joseph, pagkatapos siya nitong kumbinsihin na makipag-usap muna sa kanya. Kakaiba ang bahay, maliwalas ang loob nito kumpara kapag nasa labas ka. Maya-maya ay naglagay ng tsaa si Joseph sa itaas ng mesa sa harapan ni Lucas. Sumenyas ito na inumin niya. "Oh, walang lason yan." Wika niya at siya na mismo ang unang sumimsim ng tsaa. "What do you want? Bakit si Amor? I told you already, she killed my mom." "Really? What do you want?" Sarkastikong salita pa ni Lucas. Bumuntong hininga si Joseph at saka tumayo. Palakad-lakad sa harapan ni Lucas habang malalim na nag-iisip. Maya-maya ay huminto ito sa gitna at dinuro si Lucas gamit ang baston nito na may patalim sa dulo. 100,000,000. Ibinaba naman ni Joseph ang baston nito at lumapit ng ilang pulgada kay Lucas. Nakangisin nakakaloko. Kapalit ang pananahimik ko at kalayaan ni Amor. Nakakapagod nang maghabol sa kanya. Malakas ang anghel de la guardia ng babaeng yon at ikaw yon. Fine. Deal. But before that, how can I assure you na titigilan mo na si Amor? Kunwari ay nag-iisip si Joseph at gumiti. Aalis ako ng Pilipinas. Maninirahan ako sa ibang bansa. Ganun lang yun. Gusto mo ihatid mo pa ako ng paliparan eh. Ikaw na rin kumuha ng ticket ko kung diskumpiyado ka, Attorney Montenegro. And one more thing. What? Nagtiim ang bagang ni Lucas dahil sa dami ng hinihingi ni Joseph sa kanya. No criminal records. Can you do that for me? What? Para sa babaeng minamahal mo, lahat gagawin mo, hindi ba? Hindi na nakapagsalita si Lucas, ngunit maya-maya ay tumayo siya at tuminga ng malalim. Okay, I can do that. Just be sure na hindi mo gagambalain pa si Amor or else. Fine. I have my words, attorney. And about sa pera, I need cash. Hindi ako tumatanggap ng cheque. Para na lang manahimik si Joseph, hindi na nagsalita pa si Lucas. Bago matapos ang pag-uusap ng dalawa, may pahabol pang sinabi si Joseph sa kanya. Maghihintay ako hanggang mamayang gabi, attorney. Book my ticket to Vancouver. Remember, Attorney Montenegro, ikaw lamang mag-isa. At kapag sumira ka sa usapan natin, hindi ako magdadalawang isip na kunin ko na ng tuluyan ang buhay ni Amor. 5:00 ng umaga na makabalik si Lucas sa kanilang mansyon. Tulog pa ang mga tao kaya naman nagmamadali siyang pumasok at dumiretso ng garahe. Subalit bagaman datapwa, hindi niya inaasahan na sasalubungin siya doon ni Amor. "Lucas? Amor, what are you doing here? Kanina ka pa ba dito?" Umiti ang dalaga at umiling.
Nagising ako dahil wala ka sa tabi ko. Nakita kita pumasok ng main gate kaya lumabas ako. Saan ka pumunta? Inayos ni Lucas ang pagkakapark ng motor nito sa gilid tsaka hinubad ang helmet. Kaagad siyang nilapitan ni Amor at niyakap. Nagmotor lang dyan sa kakilala ko. Kaagad dinalikan ni Lucas si Amor sa noo. Bakit ka pa lumabas? Malamig. Tsaka nilagay ni Lucas ang leather jacket nito sa balikat ni Amor, proteksyon sa lamig. Sinong kakilala? Hindi ko alam na may kilala ka pala rito. A bachelor, let's go inside. Ang nipis ng suot mo. Lumabas ka pa talaga, pwede mo naman akong hintayin sa loob. Hawak sa kanan ng helmet habang nasa kaliwa naman ang hawak kamay kay Amor. Hindi matapos-tapos sa mga katanungan ni Amor kay Lucas. Dahil ayaw siyang tantanan ng dalaga, nagsinungaling na lang ito, gumawa ng kwento. Alas 9 ng umaga nang utusan ni Lucas si Mario na i-book ng ticket si Joseph. Nag-withdraw ng pera sa bangko bandang alas 10 ng umaga. Ngunit bago mangyari ang mga nais ng lalaki, gumawa ng plano si Lucas. Sa tulong ng kanyang ama at ng mga nakakakilala sa kanya, nagsagawa ng pagpupulong ang mga ito kung paano dakpin si Joseph nang hindi nalalaman. Alauna ng hapon, this is the plan. Sa manimula ni Lucas, lahat nakisang-ayon sa plano. Team A and Team B, Team C. Team A sa loob ng airport and Team B sa entrance at Team C magmamonitor ng mga surveillance camera sa buong lugar. Gawin nyo lahat madakip lang ang Alvarez na yan. Nakapato ang mga kamay ni Lucas sa itaas ng lamesa habang lahat nakatingin sa kanya at sumasang-ayon sa mga plano. Nang matapos ang pagpupulong, napaupo si Lucas at napatingin sa telepono niya. Magiging maayos ang lahat, Lucas, salita ng ama. Hindi ako papayag na makaalis ng bansa ang lalaking yan. Sundin lamang ang plano, sigurado na mauhuli na sa akto yan. Napatingin si Lucas sa itim na bag na puno ng pera nang buksan niya iyon. Maya-maya iniayos niya at sinarado ulit. Alas 5 na ng hapon nang tumawag si Joseph sa kanya. Ibinigay niya ang saktong lokasyon ng lugar kung saan sila po pwede na magkita. Nakamonitor isang telepono na gamit ni Lucas sa mga kasamahan. Nang makuha ang saktong lokasyon, kumilos na ang mga attorney. Attorney Montenegro, ang usapan natin, ikaw lamang mag-isa. Hindi ka naman siguro hangal para hindi maintindihan ang pinag-uusapan natin, hindi ba? I have my words, Alvarez. Tapusin na natin to. Fine. Within 30 minutes, kailangan. Nasa tagpuan ka na. Di na nagsalita si Lucas. Kagad niyang pinuto ng linya pagkatapos at saka kuminos na rin. Bit-bit ang itim na bag na may lamang pera, pumasok si Lucas sa kotse nito at kaagad binuhay ang makina ng sasakyan. Panay ang tawag ni Amor sa kanya. Isang beses niya lang sinagot at sinabi na may pupuntang okasyon lang to ng mga bachelors niya galing New York. Napaniwala ni Lucas si Amor, kaya panatag ang binatang umalis at makipagkita kay Joseph. Malapit na ako, standby lang muna kayo. Uulitin ko, walang may pagpapakita ni isa sa inyo hanggat walang ginagawang mali si Alvarez. Wika ni Lucas sa lahat na nakamonitor sa kanya. Copy, attorney. Sa lumang gusali na abandonado, huminto ang sasakyan ni Lucas sa hindi kalayuan sa sinabing gusali at naglakad na lang patungo doon. Diretsong lakad, walang masyadong taong dumadaan sa lugar na yon dahil sa madilim at nakakatakot. Nandito na ako, nasan ka? Wika ni Lucas. Umakyat ka, pangalawang palapag? Hindi nagsalita. Hinahabaan ni Lucas ang pasensya dahil sa kagustuhan na matapos na kaagad ang problema. Pagdating ni Lucas sa pangalawang palapag, si Alvarez na mismong tumawag sa kanya. Dala mo ang pera? Plane ticket. Everything you need nandito. Nasaan ka? Nandito. Where? Huwag kang magtago, Alvarez, at magpakita ka. Napabaling si Lucas sa gilid nito nang marinig ang sunod-sunod na sipol. Napatras si Lucas na makita si Alvarez na may kasama. Attorney Montenegro? Pasipol-sipol si lalaki habang tawag siya nito. Dahil madilim at hindi pa nasanay ang mga mata ni Lucas, naghintay ng ilang segundo bago maninag ang mukha ng lalaki. Saktong pagtama ng ilaw sa nakatayong si Alvarez, nagulat si Lucas sa kanyang nakita. Montenegro, may sorpresa ako sa'yo. Amor. Hindi nakahakbang pasulong si Lucas na makitang nakatutok ang baril sa ulo ng dalaga.
Tatawa-tawa si Joseph nang makita ang reaksyon ng binata dahil hindi niya inaasahan na makikita niya si Amor sa harapan niya mismo. Halos hindi makapagsalita ang dalaga dahil may busal ang bibig nito, nakatali ang mga kamay sa likuran. Oh, si Amor nandito. Paano nangyari? Kunwari nagulat si Joseph. Binilingan si Amor na mangyak-ngyak sa takot. Alvarez, wala kang isang salita. Paano mo nagawa to? Bakit nandito si Amor? Bulyaw ni Lucas. Oh, pareho lang naman kayong nagsisikreto eh. Eh di na ako gumawa ng paraan para magkabistuhan kayong dalawa. Diba? Ang saya? Inimbita ko siya. Sabi ko, magpapaalam na ako dahil hindi ko na siya guguluhin pa. Nakita mo naman, masunurin talaga ang babaeng to. Pakawalan mo si Amor, Alvarez. Nasa akin lahat ng kailangan mo. Pakawalan mo siya? Pakakawalan ko siya? Paano? Okay. Ganito ba? Patulak na binitawan ni Joseph si Amor. Napaluhod ang dalaga sa sahig at walang tigil ang luha sa mga mata habang nakatingin kay Lucas. Umiiling na animoy humihingi ng patawad ang dalaga dahil pinagsisisihan ito na nakipagkita kay Joseph. Amor! Akmang lalapitan ni Lucas ang dalaga na biglang may inilabas sa Joseph. Ops, sige. Subukan mong lumapit sa kanya at nang pare-pareho kayong sasabog dito. Isang remote control. Napahakbang paatras si Lucas na makita ang nasa leg ng dalaga. Tama ka, bomba! Subukan mong lumapit, Attorney Montenegro, at nang malaman mo na hindi ako nagbibiro. Isang pindot ko lang, kakalat sa gusaling to bawat parte ng katawan ng babaeng pinakamamahal mo. Baliw ka, Alvarez. Wala kang isang salita. Hayop ka. Sinabihan na kita, wag mong idadamay si Amor. Humalakak ng humalakak si Joseph. Nilapitan si Amor at tinila ang buhok ng dalaga, binulyawan niya ito. Dahil rinig ng mga nakamonitor kay Lucas ang usapan. Kumilos na ang mga ito. Di na naghintay ng signal galing kay Lucas dahil nasa alanganin na ang binata. Pakawalan mo si Amor. Nagmamakawa ko, Alvarez. Nakatingin si Lucas kay Amor. Nakakayo ang mga kamuo at nag-iisip ng paraan kung paano niya maililigtas ang dalaga. Pasimpleng tiningnan ni Lucas sa Joseph, hindi na hawak ang remote ng bomba na nakakabit sa katawan ng dalaga. Maya-maya nahagip ni Lucas na may sumisenyas sa bandang likuran ni Joseph. Hindi kalayuan. Hindi yun namamalayan ng lalaki dahil na nawiwili itong nakikipag-usap kay Lucas at dahil yun lamang ang paraan upang mailigtas ang dalaga. Nagsalita si Lucas sa kanya hanggang sa nakuha na ni Lucas ang buong atensyon ni Joseph. Sumenya si Lucas kay Amor na kumalma at wag nang gumawa ng anumang nakaka-distract sa kanila. Gusto ko lang naman ng tahimik na pamumuhay. Masaya ako na nagkaroon ako ng kaibigan at nakukuha ko ang mga gusto ko. Pero dahil sa ina ng babaeng yon, araw-araw akong lalatay ng aking ina ng mga sampal niya dahil sa pagkakautang. Hanggang sa nakasanayin ko na lang na araw-araw akong nalalatay ng aking ina ng mga sampal. At ang bawat galit ito sa mga taong pinag-iinitan niya. Anak niya ako pero hindi ko naranasan ang turing ng totoong anak at totoong pagmamahal. Puro sila pera. Bawat kilos at galaw pera. Sa pera umiikot ang buhay nila at hindi sa akin anak nila na konting atensyon lang naman sana bigyan nila ako pero wala. Nagsimulang mangayak si Joseph. Naglabas ng sama ng loob at hinanakit. Ngayon alam na ni Lucas kung bakit niya ginagawa to ngayon dahil gusto niya ng atensyon at aruga. Pinatay ko ang sarili kong ina. Tama ka sa iyong narinig, Attorney Montenegro. Pinatay ko ang sarili kong mga magulang. Paano? Simple lang. Dahil sa mga gamot na binibigay ko sa kanila araw-araw. Hindi makapaniwala si Lucas at Amor sa kanilang narinig. Kagimbal-gimbal na revelasyon. Hawak ni Joseph ang armas, lumapit to kay Amor. Tinutukan ang dalaga sa likuran ng ulo habang nakangiti na naman ulit kay Lucas. Sinisikap ni Lucas na kumalma habang sumisenyas to kay Amor. Napapayukod ang dalaga dahil panay din ang diin ni Joseph kay Lucas ng armas sa ulo ni Amor. Please, Alvarez, let us talk about your problem. We can help you. Help me. Wow! Just wow! Ikakatuwa ko pa kung sabay-sabay kayong mamamatay ngayon sa harapan ko. Mariing tinutok na Joseph ang baril sa ulo ni Amor.
Nang maalala ang remote ng bomba ay sumaglit itong lumingon sa kanyang gilid at kinuha ang bagay na yon. Pagharap ni Joseph, nanginginig na sa galit ang lalaki. Sumisenyas ang nasa likuran ni Lucas na lalapit ang mga ito kay Joseph. Ngunit si Lucas ay umiling. Nagwala si Joseph, nagpaputok ng armas. Kaya naman dahil sa tensyon at pangamba, hindi nakapaghintay ang mga pulisya na sagurin si Joseph at inambagan ang lalaki. Patakbong nilapitan ni Lucas si Amor, ngunit hindi niya to mahahawakan dahil sa bombang nakakabit sa katawan ng dalaga. Maya-maya dumating ang isang miyembro ng bomb squad, tinulungan na alisin ang bomba doon. Mahigpit na niyakap ni Lucas si Amor nang humagulhol ito sa sobrang takot nang alisin na nakabusal sa bibig. Amor, it's okay. Ligtas ka na. Ligtas na tayo? Patawad, hikbi ng dalaga. Shit, it's not your fault. Inalalayan Lucas si Amor na tumayo, ngunit nagulat na lang ito nang biglang nawala ng lakas na tumayo si Amor. Inosisa ni Lucas ang dalaga. Maya-maya ang kamay ni Lucas ay may pulang likido mula sa likuran ng dalaga. Lucas, Amor. Hindi napansin na natamaan ang ibabang kaliwang likod ni Amor dahil umagos sa mga dugo doon. Sakalang napagtanto ni Lucas sa bandang puso yun ni Amor, kaya dali-daling binuhat ni Lucas si Amor paalis sa lugar na yon. Mamamatay siya, Montenegro. Mamamatay siya. Bulyaw ni Joseph sabay halakak kahit na ito'y nakaposas na at sugatan. No, no please, no. Open your eyes, Amor. Naluluhang salita ni Lucas habang kinakausap si Amor.